Hello mga kasarap! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kahapon nga pala ay dumating si Kuya Chua. Pero bago siya dumating ay tanghali na ako nagising. Sabi sa akin ni Malditz ay nagpunta raw si Kuya Chua nung umaga. Kaya lang hindi daw siya kumuha ng binusa kasi wala daw pera sa kaha. Hindi naman daw niya ako magising kasi natutulog pa ako. Maya-maya lamang ay dumating ulit si Kuya Chua at tinanong kung kukuha ako ng binusa. Sige ako Kuya Chua, kukuha ako ng binusa. Kaya kinuha ko nilistahan ko para malista ko na yung mga kailangan ko na binusa na ikakabit ko dito sa istante. At pagkatapos ko maglista ay chinek ko muna kung alin-alin pa ang mga wala akong binusa. Sa totoo lang halos wala na akong binusa, naubos na. Sobrang tagal bago dumating ni Kuya Chua. Problema kasi kay Kuya Chua, hindi ko siya matawagan, hindi ko rin siya matext. Kasi daw yung cellphone nila ay namamatay. Kaya ang ginagawa lang daw ni Kuya Chua kapag dumadaan siya dito, tinitingnan niya kung meron pang binusa o wala na. Yun nga pala yung ginagamit nila na sasakyan, yung L300. Kasama niya yung anak niya, yung pangalan niyang anak. Dati kasi ang nagdadala rito ay yung biyenan ni Kuya Chua. Pero dahil nawala na yung biyenan ni Kuya Chua, asawa na lang niya na si Beng. And then nung tumagal ay hindi na nagdadala rito si Beng kung di si Kuya Chua na, saka yung anak niya. So eto, tinanggal ko na lahat ng mga binusa. Actually, hindi binusa ang tinanggal ko rito, kundi yung lahat ng mga papel na wala ng lamang binusa. Halos naubos na. Nagpatulong na rin ako dyan kay Nene para mabilis na maalis yung mga papel na may mga binusa. So, ayan yung ginagamit ni Kuya Chua na pan-deliver ng mga binusa at sila din ang gumagawa niyan. Si Kuya Chua ay nakatira malapit lang din dito. Bayan din siya ng San Rafael. Kaya kapag nagsisimba kami ng Pulong Gubat, nadadaan namin yung kanila. Parang sa Pulong Bayabas yata. Yung nadadaan namin yung kanila pagka nagsisimba kami sa Bizal, sa Candaba, Pampanga. So, ayan, tinawag na ako ni Nene at okay na nga raw na ibaba na yung mga binusa. Actually, yung mga binusa na binaba ni Kuya Chua ay kulang. As in, kulang talaga kaya hindi mapupuno yung istante namin kasi konti lang yung nababa ni Kuya Chua dahil nakapag-deliver na daw siya after niyang manggali dito kanina. So, yung mga kasarap po, kung mapapansin nyo meron pa akong dalang mug dahil nga, syempre ko, Pace Life, pagigising ko lang din yan kaya nagkabit na ako ng binusa habang nagkakape. Kasi mahirap na mamaya kapag marami ng customer, mahirapan na ako magkabit ng binusa dahil alam nyo na, maliit yung kasarap nyo, haharang niya sa istante. Baka hindi makakain yung mga customer o hindi pa kumain dahil mainis pa o kaya ay maumay sa kasarap nyo. Pero medyo maaga pa naman nung kinabit namin yung mga binusa at nagpatulong ako kay Nene para mabilis na maikabit ang lahat ng binusa. Ang naibigay lang sa akin ni Kuya Chua, halos apat-apat lang ng mga binusa. 4 ng mani, 4 ng mais, 4 ng butong pakuan. Kaya konti talaga nung ikinabit ko. Napansin ko nga na parang baka ako hindi umabot sa dulo kasi ang konti ng dala niya na binusa. Habang nagkakabit ako, si Malditz ang nagbabantay sa kaha. Pero nung araw na yan, ang mga pumasok ay si Ursula at si Mother Earth ay pumasok ng maaga. And then sumunod na si Nene dahil siya nga ang nag-iihaw. Tsaka ang nag-opening ay si Malditz, siya ang naglinis ng istante. And then nandiyan rin naman si Geng para may katulong sila. Si Miranova ay nung Friday pa wala dahil nagpaalam siya sa akin na maglalabas siya ng Friday. And then Saturday, Sunday ay pupunta yata siya sa tito niya sa Malolos para tumulong. Yung mga oras na itong mga kasarap kinakabitan natin lahat ng binusa. Halos konti na lang yung naiwanan sa pagkakabit ko ng binusa kasi konti lang naman yung dinala ni Kuya Chua at yun nga raw ay yun yung natira dahil nakabiyaya na siya ng umaga na tulog pa ako. Hindi kumuha si Malditz dahil daw walang pera sa kaha kaya hindi muna siya kumuha. Ang sabi lang daw ni Kuya Chua sa kanya ay babalik siya. Kaya bumalik siya ngayon. Ito na lang yung nakuha ko kay Kuya Chua ng mga binusa. Pero okay na to kaysa wala kahit hindi siya umabot sa dulo. Basta maganda pa rin tingnan pagka may mga binusa. Kasi kapag walang binusa parang matamlay siya tingnan. Pero kapag maraming binusa maganda tingnan. Nakakakit siya sa mga customer. Tsaka nakakainganyo pagka nakikita nila yung mga binusa kalimitan kasi sa mga customer namin na mga biyahero. Bumibili ng binusa pagkatapos nilang kumain para sa biyahe. Hindi daw sila inaantok. Kasi pagka wala daw sila nakukot-kot kung candy lang daw mas madalas inaantok sila. So yung mga kasarap na ikabit ko na lahat ng binusa. Actually hindi ako umabot sa bandang dulo kasi nga konti nga lang ang dala na binusa ni Kuya Chua. Ganun pa man okay na yun kaysa walang maibaba si Kuya Chua. Kung wala siyang maibaba wala akong maikakabit na binusa. Kahit pa paano kahit konti kahit wala pa sa hindi makaabot sa dulo okay lang yun. At least meron akong naikabit ng mga binusa kasi yun ang hinahanap sa akin ng mga biyahero. Lalo na yung mga driver. Mas gusto nila yan kaysa sa Yossi o kaya sa Candy para daw hindi sila inaantok kapag sila bumibiyahe kapag nagda-drive na sila. Lalo na sa gabi. Mga gusto nila yung mga kutkutin. And then pagkatapos nito saktong-sakto naman at malapit nang mag-lunchtime kasi pagka pupunta ako ng lunchtime mahirapan na ako magkabit ng mga binusa. And then after ko nyan magkabit syempre walang kamatayang coffee. Nagko-coffee na ako dahil nga kagigising ko lang din. Salamat mga kasap, lagi pa natatandaan na lahat pwede pero hindi lahat dapat. Bye-bye!